At dito, saan mahihinuha ng ating mga taga-subaybay, bahagi ito ng pagtupad ninyo doon sa ipinangako ninyo nung kampanyahan na tututukan ninyo ang problemang ito sa kuryente at binabayaran. Kasi ako sa ERC kanina. Energy Regulatory Commission. Sapagkat napag-alaman ko, Jen, Nelson, Opo. na sila ay nagpatawag ng public hearing. Okay. Kasi isa naman sa tuntunin ng ERC yun, pagka merong isang gagawing may kinalaman sa ikaka-apekto ng publiko sa iba't ibang serbisyo na talaga namang dapat ay sila maproteksyonan. Okay. Ang isa sa mga serbisyo na talaga namang dapat nating binabantayan ay yung presyo ng kuryente. Matagal na nating pinag-uusapan ito eh. Opo, Kong. Opo, Sen. Kasi napagtibay, kung naalala nyo yung kaso ng Nasicore versus ERC, na kung saan nagpasya ang kataas-taasang hukuman Yung pala yan. na yung tinatawag na replacement ko. Nakikita mo yung Yung damit yun, yung hindi damit pala. ko, yung kaninang umaga kasi yan eh. Dahil sa may meeting naman ako ng tanghali, Opo. at pagkatapos hindi ko na nagawang makauwi para makapagpalit naman ako ng kasuotan, dito na ako dumiretso. Okay, ngayon, sabi ko sa kanila, importante na malaman ko kasi nabasa ko yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi na pinapayagan ng Korte Suprema yung tinatawag na replacement cost. Replacement cost. Na isa sa mga batayan ng rate setting. Yung kumbaga kung paano mo isasaalang-alang kung magkano ba yung sisingilin na kuryente, yung rate ng kuryente. Lalong-lalo na kanya yung optimized depreciation, the optimized depreciated replacement cost, ibinawal ng Korte Suprema. Ang sabi niya, inutusan niya ang ERC, humanap kayo ng makabagong pamamaraan, valuation method, para sa ganon, yung ginagamit na assets ng mga distribution utilities ay talagang katanggap-tanggap at reflective nung kanilang paggawa ng kuryente, para sa ganon magiging makatwiran yung kanilang kikitain kaugnay naman ng kanilang ipapataw na singil sa kuryente. Opo. Ganito kasi yan. Halimbawa, ang pinag-uusapan dito yung tinatawag na regulatory asset-based o yung RAB. Halimbawa, para maintindihan ng mga kababayan nating nakikinig, ang isang distribution utility, private distribution utility katulad ng Meralco, marami siya siyempre kasangkapan, mga pasilidad na kanyang ipinundar para makagawa ng kuryente. Pero halimbawa, yung tennis court, isinama mo doon sa mga materials na ginagamit mo para makagawa ng kuryente. Malayo naman nata yun. Dahil tennis court yun di ba? So, yun pala yun. O kaya gymnasium. So, kailangan malinaw na yung mga assets na itatalaga mo para sa ganun makagawa ka ng kuryente, malinaw na yun ang ginagamit mo talaga. Ngayon, kahit na mapatunayan mong nagagamit talaga yun, pero kung masyado namang matagal na yun at gamit na, ba, hindi mo naman doon sa cost na nung nakuha mo yun. Di ba? Meron silang tinatawag na depreciated historical cost, may depreciated actual cost, merong reproduction cost new, mga gano'n. Sabi ko, ang ipinunta ko rito ay para malinawan ko kung nakatugon kayo dun sa panawagan, sa desisyon. So kayo na pumunta talaga sa kanila, Sen, ha? Nabigla nga sila, bigla akong dumating Ina-expect nila kayo magpapatawag sa Senado. Pero kung pumunta kayo doon, in what capacity? In my capacity as a consumer. Ayun. Bakit? Tama naman yun. Consumer naman ako, hindi ba? Pero hindi nila inaasahan na ako ipupunta ron. Ngayon, ako nasa likod. Kasi punong-puno na Alam nga namang sasabihin ko doon sa harap, doon ka nga sa likod at ako uupo dyan. Hindi naman po pwede yun. Siyempre naman, Pero nakita ako nung isa doon sa commissioners.
hindi mga commissioner, yung mga taong itinalaga nila para doon sa public hearing na yon. Okay. Nakita ako at mababait naman sila. Opo. Isa sa kanila ito mayo, sir, baka naman gusto po niyong Lumipat doon lumipat bandang sa harap, unahan. doon sa kinalalagyan namin. Aba, hindi, teka muna, hindi naman ako kasali. Ako isang consumer lang. Opo. So, ipinasya ko na maupo na lang doon. Opo. Ngayon, itinanong ko sa kanila, kayo po ba'y kasi po, nung inyo pong isumite sa public, nung ipaalam nyo sa publiko yung mga issues paper, ang tawag no? Oho. Issues paper ang tawag dyan. Binigyan ng deadline ang publiko na may kinalaman sa pinag-uusapan. Kung meron kayong ideya kung paano ang pinakamabisa na paraan o parametro, paano natin susukatin talaga ang dapat kitain ng isang distribution utility na hindi malayo naman, para hindi naman maging argabyado naman yung consumer, opo. Kasi tingnan mo, Sobra-sobrang Jen, kita naman, Nelson, opo. pagka yung regulatory asset base masyadong mataas, ang ibig sabihin nun, tinataasan mo yung allowable return ng isang distribution utility. Ganun pala ibig Ang sabihin. kita niya mas marami. Malaki po ang kikitain niya. Kasi nilatag mo yung maraming assets. Oho. Yun ang kanyang yun ang kanyang babawiin Opo. Sa mga tweet, teka muna, titingnan din natin yung ibang mga issues. Ganyan ang gusto Ganun sabihin pala ng yun. Korte Suprema. Kaya, pwede ba kanyang aralin ninyo? Opo. Mula dyan sa mga dati yung ginagamit na mga parametro, pag-isipan natin. Oho. So, mula doon, nung sinasabi naman nila, meron na pong nag-submit at yan po ngayon ang ating pagsasama-samahin na aayusin. Opo. At kung kayo po naman ay meron ding ideya, sabi niyang gano'n, makakatulong po sa amin, gusto rin naming marinig ang panig ninyo. Totoo naman kaya ako nagpunta ron, meron akong daladalang mga 4 na pamamaraan kung paano natin may sasakatuparan yung balancing. So hindi nyo lang basta sila pinuna, kundi meron din kayo re-recommenda. Hindi ako pumunta ron para pumuna kasi interesado ako na mailatag ang isang parametro, isang pamamaraan ng valuation na hindi talaga napagsasamantalahan ng publiko. Yun ang aking pakay doon. Kaya alam mo naman, mulat mula pa gusto ko malinaw na ang charges ng elektrisidad fair, reasonable, affordable, di ba? Ngayon, kung hindi tayo nakagawa ng paraan, ng valuation, ang valuation papunta lang dun sa kikitain talaga ng gumagawa ng kuryente, hindi natin isinaalang-alang yung isang bahagi ng kautusan ng Korte Suprema, kaya hindi yun ang ating magagawa sa araw na ito. O sa mga tweet, ipinakita ko naman yung para sa akin. Mga rekomendasyon ninyo na pwedeng ma-attain yung utos ng Korte Suprema. Nakita mo naman ang tayo ko doon di ba? Opo. Pagkatapos kong magsalita, ako'y nabigla sapagkat ako'y pinalakpakan nitong mga nando sa Nakapaligid, tinignan ko lahat, puro abogado ng Meralco, abogado ng ganito. Ako naman neutral lang pagpunta ko doon Wala naman akong gustong pasamain o ganito. Basta ang gusto ko lang, mailatag natin ang isang katanggap-tanggap at makatwiran, reasonableng pamamaraan ng rate setting na hindi magiging unfair sa mga consumer. Yun ang aking babantayan. Yan ang sinabi ko. Kasi sa ngayon po, ang kumikita lang ng malaki, yung generation. Kapag nagkamali ka dun sa paglalatag ng assets na siyang ating susukatin na pagmumulan doon, doon magsisimula yung pagtaya kung paano ang kanilang kikitain. So, nagsuggest ako dyan ng isang framework ng rate of return. Kaya makikita nila na objective tayo ROR. Pwede ba tayong mag-set ng ganitong formula? Ito yung babantayan natin. Ngayon, yun naman kung mga itatalatag ninyong mga assets. Pwede ba kinakailangan nating i-document? Kasi hindi pare-pareho yung mga assets Baka naman yung matanda na, pinipilit nyo pang ilagay, fully depreciated na. Wala na halagay yan. Kapag hindi mo tiningnang mabuti yan, bloated yung regulated asset base mo, malaki ngayon yung return niya. Ang laki ng kikitain niya. Yung laki ng kita niya, yun naman yung laki ng bayad mo rin, Nelson. Siyempre, as consumer. Hindi ba kailangan nating balansin? Nakita naman nila yung pagbabalancing kaya nagpasalamat. Kaya bago ko umalis, sabi nila, Sir, pwede po bang kung meron po kayong prepared, yung sinabi niyo kung prepared speech,
wala ka ako sa ano ko lang Dapat 10 naman. minutes naman sila. Oo naman. Hindi baka ako na-record po namin, pero baka po may mga ibang hindi po namin nakakuha doon. Kaya, o sige, bigyan niyo ako ng mga ilang araw, kako, formaling isasubmit ko yung aking proposition, yung 4 na proposition na alam ko makakatulong sa ginagawa ninyo na paghanap ng isang makabago pero makatwiran, equitable na pamamaraan, maisasaalang-alang yung kikitain ng distribution utility Opo. at hindi naman masasalaula ang interest naman. Ayun. Hindi mapagsasamantala ng consumer. Ayun. O, di ba? Tama-tama dyan. Higit sa lahat, nakakasunod sa utos na Korte Suprema. Kasi yun ang gusto rin ng Korte Suprema. Maghanap tayo kanya ng makabago, ng ibang paraan. At hindi naman namin sinasabi kang huwag niyong pansinin yung mga dati niyong ginagamit. Opo. Pero wala namang masama kung maghanap pa tayo ng mas makatwiran na mga parametro ng valuation ng mga assets. Lalo sa panahong ito, so, di ba? Ang dami na ng makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin at hindi naman ganun kalaki siguro ang konsumo. Kasi At ang mas gusto ko doon yung i-document. Ayun, Halimbawa, ito yung assets mo. Gaano katanda yan? Di ba? Paano nyo ibabalue yan? O gaano ba yung contribution na nagagawa niyan? Di ba? O halimbawa, tornilyo na lang doon gaano ba karaming tornilyo? Taas-taas na mo sa tornilyo yung contribution niya yung langgam lang naman ang kanyang kasing. Nga naman. Ganun ang gusto nating ngayon, kung gusto nila ERC, halos nagpo-propose ako, paano gagawin? ERC, ganito pong gagawin natin. Nakita nila na talagang meron tayong suggestion na medyo dapat nila talagang pag-isipan. Opo. At dito, saan mahihinuha ng ating mga taga-subaybay, bahagi ito ng pagtupad ninyo doon sa ipinangako ninyo ng kampanyahan na tututukan ninyo ang problemang ito sa kuryente at binabayaran ng ating mga consumer. Kahit wala ako sa Kongreso. Opo. Pero nakita ko yung pagkakataon kasi public hearing. Opo. Lahat naman. Kailangan marinig nila yung gusto kong mangyari sapagkat noon pa, kinakailangan nating bantayan yung tungkol sa singil ng kuryente. Alam kong dito magsisimula ito. Sabi ng Korte Supremo, humanap tayo. Wala namang pumunta doon para paalalahanan sila sa nalalaman natin. Ngayon, wala silang masasabi ngayon. Pinagpauna ko na para sa akin, ito'y isaalang-alang din ninyo. At saka baka maraming hindi nakakaalam, Sen, na meron palang ganung kautusan o desisyon ng kataas-taasang hukuman. Maaari. Ngayon, yung mga ibang unang nagsalita, yung mga masyadong legalist kayo yung pananalita nila, sabi nung Meralco, tsaka yung iba pang mga kasangga niya, yan naman pong Nasecore versus ERC, ang pinag-uusapan lang naman po yan, Meralco lang po. Paano naman po kami? Hindi naman po kasi kasali dyan. Baka naman po kanya, makagawa tayo ngayon ng tuntunin na apektado yung mga utilities na hindi naman po kasali sapagkat yung kasong yan ay Meralco lang ang pinag-uusapan. Sinabi ko rin na, teka muna, hindi lang, maaring Meralco lang ang involved dyan. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, yung application ng yung tinatawag nating RAB, applicable sa inyong lahat kasi lahat kayo nagpapabalyo naman valuation din naman ang ginagamit natin Pag sinabi ng tapos yung sabi niya, ang pinag-uusapan lang po year ganito lang hanggang year na ganito. Paano po ba? I-apply po ba natin ang prospective? Pag sinabi naman ng Korte Suprema na ito'y mali nung taong ito, mali na rin sa taong yan. Maski naman sa susunod na doon, mali pa rin yan Kasi pinagpasyahan na mali Ibig mo sabihin, kung yung taon na yun, doon lang ang kaso, doon lang mali. Pagdating sa ngayon sa panahon natin, hindi na mali. Mali ang mali. Hanggang kaya pag di mo tinama, mananatiling mali po yun. Mananatiling. Tinama na nga tayo Pagkas gagamitin mo pa yan. So sa mga twin, sabi ko, tayo, wag nating ilimit ako sa sinabi ng Korte Suprema. Maring involved nga ang distribution utility na Meralco. Ngunit kayo din, ganyan din naman ang patakaran nyo Distribution utility din kayo Ang totoo niyan, per admission ng ERC, kahit yung transmission kasali dyan Sa totoo lang, di pa bumam. Yes sir, sabi naman nung ERC sa mga tweet, lalong malayo yun Kasi transmission na yun Pero doon, apektado pa rin kako yung transmission. So sa ngayon, naghahanap lang naman tayo ngayon. Huwag na natin pagtalunan kako yung legalist na issue. Tingnan natin yung way forward.
So, hindi nyo na po hinantay na kayo magpatawag ng mga taga-ERC. Kayo na mismo pumunta. Kasi magsisimula yung term nyo. Sayang naman sayang yung naman kasi pagkakataon, yung mamaya public sabihin hearing, niya, ano? kasi po kami nagpalitaw naman po kanya ng issues public hearing paper. kami, Hindi, opo. hindi naman po kayo pumunta Ayun. kasi pagka nilagay nila sa, sa dyaryo, Opo. notice to the whole world na Ay, yun. opo. Ibig sabihin, bound ka na doon. Hindi ka naman May- pumunta. may sasabihin legal niya. na po yun, no, kami implication. po yung nagtawag Kasi compliant po kami, nagtawag po May kami. public hearing po kami. Ang katunayan na ayan po, nandyan po si Senator Marcoleta. Ayun. Yun ang nangyari kanina umaga. Ayun. Nelson. Maganda naman. At meron kagad na ginagawa. Senator-elect pa lang, ha? Tama. Ibig sabihin hindi pa At may nagsisimula. nagpasalamat doon na nandun sa, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi kilala nyo rin siya. Opo. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita na isang public hearing, sabi niya, dumating ang isang senador. At dahil po dyan, sabi niya, lalo po ako kanyang naging naging Tama naman. aktibo sa ganitong na talaga po palang importante. Ay, opo naman. Ang usaping ito, sabi niya gano'n. Totoo. Totoo. Kasi ano yun, ang buong Pilipinas, alam niyo nung kayo nangangampanya, at kapag binanggit niyo yung bayarin sa kuryente, pati bata maliit pumapalakpak sumisigaw Di ko ba? Kasi alam nila yung hirap ng magulang nila kapag darating yung buwan na bayaran ng kuryente. Naniniwala ako sa iyo, Jen, kasi nung nasa Digos ako, yung huling araw yun, Oo. pagbaba ko na nagsalita ako, nasa lubong ko yung isang nanay, merong karga na sanggol. Nakangiti sa akin yung sanggol Baka nga naintindihan niya yung sinabi ko. Sa inyo.